Sir, sorry, late. Hirap sa'yo eh. Kanina pa kita yung nakantay eh. Iniisip kasi ako eh. Naalala mo dati, wala pa si Alvin. Hindi pa niya tayo ginugulo. Tatlo pa lang tayo nila, Jeje. Nagmumotor tayo, tapos nagpo-food trip. Parang nami-miss ko yun. Kasi ang dami rin nagsasabi na Ninuray, motovlog ka uli, motovlog ka uli. Oo, dahil sabi, mga 2 kalahati. Naisip ko tuloy, bakit hindi natin ibalik yun? Talaga? Di ba? Parang gusto kong magmotor uli, tapos mag-food trip. Tanong mo na si Jeje, busy yun. Busy ba yun? Oo. Wala mang ginagawa yun, nagmamonkey type lang yun, nakikita ko yun. Ang dami ini-edit. Kaya ba ini-edit yun? Oo. Di, susunod dyan. Nakalagay sa kontrata nyo. Lahat ng iutos ko susundin nyo. Inutos mo sa kanya mag-edit siya. Sige, tanongin natin. Pag eto hindi sumunod, nako. Susunod yan? Mamonkey type ka na naman. Grabe, nakakapag-edit ka na kahit ano ka. Nakakasilaw kasi. Hirap dito sa editor natin, maporma masyado. Hindi kasi, naalala mo dati. Yung ano. Mga panahon wala pa si Alvin, wala pa si George, Ang sayo nun, wala pa si Amin. Sayo nun. No. Hi! Ay! Hi, sir! Sorry! Dito lang ako! Sorry! Sakit! Hindi, kasi dati, alam mo yun, si Alvin kasi, kaya sabi natin, late ka na naman. Late ka na naman. Yung time card mo. Dati para lang tayo naglalaro. Ngayon, para na tayong corporate. Diba? Ba't hindi natin ibalik yung dati? Yung nagmumotor-motor tayo. Kasi wala akong dalang motor. Saka mag-edit pa ako. Edit, monkey type lang yan. Anong edit ba yan? Tingnan mo. Ang dami niya, no? At anyways. Sabi si ikaw, nag-utos niyan eh. Oo nga, no. Utusan ko siya ng bago. Tara, motor tayo. Wala akong dalang motor. Wala kang dalang motor? Pag ako ba nag-aya ng kain, wala ba akong pagkain? Pag ako ba nag-aya ng swimming, wala ba akong swimming pool? May swimming pool ka? Hindi, ngayon. Pag ako ba nag-aya ng kape, hindi ba may kape? Tama. Kaya kapag ako ay nag-aya ng motor, merong motor. Tara. Tara? Okay, tara. Talikod dahan-dahan baba. Patalikod. Talikod, kung kaya ko, kaya nyo rin. Atras dahan-dahan. Surprise to. Lakad pa. Sige, lakad pa. Pag sinabi kong 3 harap kayo. 1 plus 2 equals 3! Pare, meron tayo dito 3 Yamaha Mio Gravis. Ano? She be penny picture, she a whole dime. And don't forget to get her watch because it's my time. I might just get a little crazy for the one time. I might just link up with lil' baby cause she's so fine. Yeah, she be penny picture, she a whole dime. And don't forget to get her watch because it's my time. And yeah, it's my time, I guess that's alright. She always tell me when she see me that it's on site. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ako mag-aaya ng motor nang walang motor. Gumagana yan, sir. Full tank yan, sir. Di ba? Ang ganda niyan. Ano, game tayo? Ito akin to. Ba't iba kulay? Siyempre. Ay, oo. Bihis na tayo. Pero siyempre, bago tayo mag-bihis, paalala lang. Ayoko ng kamote sa kalsada. Kalawgaw yung mga yan. Ang kamote, nasa kusina lang dapat yan. Kapag ako may nakitang kamote sa labas, gagawin kong kamote cheesecake yan. Tulad ng ginawa ko nung nakaraan, para naalala mo yun? Oo! Magluluto tayo na kamote. Nag-isip ako ng recipe kung saan yung very humble na kamote, bigyan natin ng medyo mas special treatment. Itong event natin with Yamaha is about safety, riding awareness at para maturuan ang mga kapwa nating riders na huwag maging kamote sa kalsada. Kasi ang kamote, masarap lang sa kusina, hindi sa kalsada. 3, 2, 1. Di tara, base na? Tara. Di tara. Down on your toes, rocking Gucci on my toes. Hit the range in a row. Watch a girl get exposed. Maybe she like me 'cause I Mamadali ka ba? Hindi, tatanong lang. Hindi, basta. Sumunod ka lang. Mag-food trip tayo, ha? Sige Ready ka na? Sir, my mic Ready ka na, sir? Karen, sunod ka na. Ay, sige. This is what it is. Glass up in the air. Cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna. So dahil nga na-miss ko pare yung yung food trip ganito, yung motovlog food trip na ganyan. Gawin uli natin. Tapos naalala ko kasi ginawa ko to dati sa Paris, ginawa ko to sa Sisig. So ngayon,
balik tayo sa sisig kasi yan yung pagkain na kilala na natin lahat. Diba? Ang gagawin naman natin dito, medyo ibang approach naman. Meron tayong 3 levels ng sisig na pupuntahan. Level 1, 2, 3 sa magkakaibang price point. So ngayon, ang una natin pupuntahan ay sisig ni Motik. Dito yan sa Navotas, so malapit lang sa amin yan. Diba? So saglit na saglit lang to. So tara, pare. We just celebrating life. This is what it is. Glass up in the air. Cheers. Ito na yun, no? Sir, ito ata yun. Parang ito yun, no? Harap tayo parking. Hindi tayo pwede mag-park dito lang. Ang ating first stop, pare, andito tayo sa sisig ni Motik. Dito lang to sa Navotas. Pasok ako, ah. Sir, anong pangalan mo? Ikaw ba si Motik? Yes, sir. Tatay ko. Ako Tatay si mo Melvin. Motik. Ako si Melvin. So, anong address nyo para mapuntahan ng mga hinahanap natin? 297 po kami, Governor Pascual. Kanto po kami ng Doble 9 Street. Doble 9 Kanto. Street. Ito na po yung Doble 9 Street. Okay. Sige. So, ano bang, syempre, sisig ni Motik. Malamang, specialty nyo dito, lugaw, no? Bagnet po. Bagnet Lahat po sisig. gawa sa bagnet. Okay. Lahat po gawa. Sisig tsaka yung bagnet kawali. Sige, ano ba pwede natin ipakita? Pwede Eto, natin ipakita opo, to. yung- Second fry, tapos Opo, may opo. pressure cooker sa tabi, so pinapressure cooker nyo rin. Yes po. Ang gamit nyo ay Ano po, pork jewel po. Ito, bali part siya ng... pisngi. Oo, Pisngi, malagkit yan, masarap yan. Tapos, chachap-chapin, Ayun. titimplahan. Hindi nga sir, pa-order kami. Sige po. So, ngayon, etong mga gantong kainan, pre. Ito yung very interesting. Kasi ito yung walang dine-in. Pero kita mo, busy-busy sila dito. Pre, ang dami nila dito. Sobrang dami nila dito. Ang dami yung order dito, malamang. Tapos, Gabi po, talagang tao. jump pack. Pinipilahan pa pala sila, di ba? Ano oras maganda pumunta? Kapag mas maganda, yung gantong oras, wala masyadong tao. Gantong oras, so ngayon ay alas 12. Ano alas 12 ba? Alauna, mag-aalauna na, di ba? So gantong oras kayo pumunta. Tapos, mga ganto kasing kainan, yung mga walang dine-in, ito yung mga sigurado masasarap, pre. Kasi ano yan eh, family recipe yan, sikreto nila yung mga ganyan. So yun nga lang, kaya walang dining, so talagang kailangan nyo i-take out. Pero ang maganda dyan, dahil take out lang ang mode nila, sure yan na kapag dating mo sa bahay, maganda pa rin yung quality. Marami kasi mga kainan na kapag tinake out mo, hindi na masyado maganda yung quality, di ba? Di ba? Ay, ang ganda ng balat, pre, oh. So, kailan pa tong sisigan na to, sir? Nag-start po kami pandemic 2021. 2021. Bakit nyo naman naisip? Wala lang, wala na kasing income. Na galing kami ng abroad din, na pauwi kami dahil na wala kami ng trabaho sa ibang bansa. Kaya nung pagdating dito, naubusan na ng pera, so kailangan nang gumawa ng paraan. So yun. To born out of necessity lang din talaga. Kaninong recipe to? Sa akin din po, inimbento lang. Yun, pinag-aralan lang din, trial and error hanggang sa makakuha yung tamang lutong, tamang lasa. Kayo mag-asawa nag-develop. Prep na nila yung sisig natin. So yung bagnet nila to, nilagyan ng sibuyas, nilagyan ng siling green, tapos microwave, iinitin lang ata. Uy, ito, tira mo. Meron silang sisig sauce sa baba. Uy, ayun. Ito kakaiba to kasi usually yung sauce sa taas nilalagay. Ito sa ilalim. Hindi ko alam kung bakit. Tumidikit ba sa takip? Meron din sa taas. Okay. Hirap sa akin. Nagsasalita agad ako eh. Grabe yung chinachop na yun, no? Yun. Ay, ang sarap. Yan. So, etong gantong serving, magkano po yan, ma'am? 215 po. 215? Ang dami yan, pre. Mga ano yan, mga isa't kalahating kain ko yan. So ngayon, maghahanap tayo ng lugar kung saan natin kakainin to. Usually siguro kasi ang mga umu-order nito pang ulam sa bahay o pang pulutan sa gabi. Nga pala, operational hours nyo po. Anong oras po kayo nagbubukas? 11 a.m. po, nagka-cut off kami ng alauna, din balik kami ng alas 4. Alas 4. Tapos mula alas 4. Hanggang alas 9 na po yan. Hanggang alas 9 ng ma-sold gabi. out, opo. Pinaka-late na namin 9 hanggang 9:30 siguro. Matanong ko lang, kung okay lang sabihin sa'yo, nakakailang kilong baboy kayo araw-araw? Kung okay lang sabihin, Isang araw, mga 300. 300 kilos? 300 kilos ng baboy, pre. Pre, ako 100 kilos lang. So, tatlong ako. Sir, maraming salamat po sa inyo. Tikman na namin to, sir. So, nandito kami sa isang undisclosed location kung saan namin titikman tong sisig ni Motik, pare. Nga pala gusto ko lang sabihin, ang presyo talaga ng sisig nila na solo ay 90 pesos. So, doon tayo mag-go. 90 pesos yung first natin. Ito ay 210 kasi ito ay barkada. Tira mo naman, pre. Sobrang bigat. Lumulundo yung styro. Ito naging problema ko to dati nung naging restaurant kami. Bilang kusinero din, parang gusto mong ilagay lahat ng pagkain sa menu. Kasi gusto mo i-cater lahat ng tao eh. Pero ang mga pinakamagagandang mga kainan talaga is yung concentrated yung pagkain nila. Alam nila kung saan sila magaling. Halimbawa, J-pie, crab omelet, parang ganyan. I mean, may iba pa siyang item pero nakaikot dun sa bagay na yun. Ito, ang binibenta lang daw nila, sisig at bagnet. Saucy siya, tapos tamang mixture ng laman at balat. Kitang-kita mo yung hibla na yan, pre. Kitang-kita mo dyan na malambot yung baboy. Yan ang the perfect bite. Sarap.
Wala pa, sir. Wala pa, sir. Wala pa. Natakam ako. The perfect bite. Totoo na to. Naturo na. Malutong, malasa, masarap. Tapos pre, imagine 90 pesos, sang ganon. Hindi euro, 1/4 neto, di ba? Yung sibuyas nila konti lang. Pero kung lasa't lasa, nyari ako ha, gusto ko mas marami pa sana sibuyas. Kasi ang sarap nung baboy nila, malasa masyado. Ay, kwento ko ng kwento eh. O, tikpan mo. Ito nga. Di ba malutong? Siya, o iyan, ikaw. Masarap nga yung sauce. Ito kasi si Ian, inaantay niya yung level 3 natin. Yung pinakamahal. Lagi kasi kami bumibili dyan. Alam mo na to. Dapat pa may mga masasarap. Pinapatikim sa atin. Kinailangan ko pa paghanapin si Alvin. Pero legit So 90 pesos na solo, solid to pre. Ito yung sisig na ang kahit sinong taga Maynila ay hindi madidisappoint. Hindi pwede sa pulutan niya, saglitan. Saglitan sa pulutan. Maglalabas ang kanin dyan. Oo. Yung taba niya, hindi buhay. Hindi buhay yung taba. Alam mo yung tinutukoy ko? Malagkit siya. Tsaka ang ganda na ginagamit nila eh. Ginagamit daw nila pisngi. Pero wala ako nakikitang cartilage. Wala siyang... Oo. Parang wala rin ako nakitang tengang piniprito doon. Kaya di ba may nakuha ka ba? Parang wala, di ba? Puntahan nyo sila. Ito yung address. Ilalagay na ni Reggie dyan. Kasi masarap to. Promise. O, kamusta yung ride mo? Suabe. Suabe. Oo, sarap gamitin. Sarap gamitin, di ba? Okay, tara na. Ay, pati ba ikaw? Hindi, wag na lang. Sige. Hindi, ito nga eh. Tatanungin kita. Kamusta ang pagmamaneho mo unang beses ng Yamaha Mio Gravis? Ay, masaya kasi hindi na ako nagmomotor pero nung nagamit ko to parang gusto ko na ulit magmotor. Alam mo pre, ang pagmumotor, para sa mga tao nagsasabi, hindi nakakapagod magmotor. Ang pagmumotor pare, nasa gamit yan para maging hindi nakakapagod. Nagkataon na Yamaha Mio Gravis ang gamit namin. Kaya, poging-pogi pa rin. Dito tayo sa ating level 2. So tagumpay, yung level 1 natin, masarap siya. Puntahan nyo yun mga inaanak, okay talaga siya. Dito tayo sa level 2 natin, medyo mahaba-haba yung biyahe natin, pero mukhang sulit naman yung babiyahihin natin dito. Yeah, this is what it is. Glass up in the air, cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna live. Ikaw ay hindi nagmomotor. Siguro iniisip mo, hassle naman magmotor kasi paano kapag biglang umulan? Ang totoo niya, wala naman tayong magagawa rin sa ulan. Kaya ako, lagi ako may dalang extra. May dala akong kapote, may dala akong extra damit, maliit na bimpo, pang tuyo, ganyan. Kasi di talaga natin may iwasan yan di ba? Buti na lang, itong Yamaha Mio Gravis, malaki yung compartment niya. So lahat na pangangailangan ko, kasya. May snacks pa nga akong nakalagay dyan Meron akong parang protein bar, para just in case magutom ako, may dudukutin ako sa ilalim ng upuan, di ba? Meron na ring mineral dyan. Kasi di pwede wala kang dala-dala, pre. Mahirap yun. Sir, Hi sir. nabutan tayo, sir. Paano na tayo niyan? Di pa tayo kumukubra. Si Forman. Alam mo, Oh. pag umuulan na ganyan, di mo na kailangan magbasa ng buhangin. Mas madaling maghalo. Tama. Iisip ka lang. Ayun, tinan mo. Lungkot na. Ayan, tulad niya, Umulan ng konti. Kakasabi ko lang, di ba? Napasa kami, konti, pero nagpahinga lang ako ng 5 minutes. Wala na ulan. So, biyahe na uli kami. Etong next na pupuntahan natin ay nasa around, I think, 500 pesos. Isa tong restaurant na talaga sa loob ng mall. Yung tipo makakainan nyo tuwing namamasyal kayo ng pamilya mo, ganyan. Tapos yung pinakahuli natin, mas mataas pa ang presyo. 1,000 pare. Kung ba't kami nakahinto, stoplight po sir. Sunod tayo sa traffic rules ha. Isa sa mga challenges sa pagmomotor. Siguro kapag umpisa ka, yung pagpasok ng EDSA. Ang totoo niyan pre, basta naman sunusunod mo lang yung batas trapiko, hindi ka sumisingit-singit, hindi ka umo-overtake ng alanganin, hindi mo dinidikitan yung mga truck, mga bus. Safe ka naman Alam mo yun? So, huwag ka lang masyadong manggigil, makakarating tayo pare-parehas, pre. Nakakatakot lang ang EDSA kapag hindi ka sumusunod sa batas traffic. Eto, kasalukuyan kaming nasa EDSA and medyo mabagal. Medyo pangit yung ginawa nung yung kotse sa harap ko, kaya ako napabusina. Mababadrip ka talaga minsan, lalo na kung sinusunod mo naman lahat. Tapos yung makakasabay mo sa kalsada, medyo tagilid, di ba? Minsan magigimit siya pa ng buhay natin yan Alam mo yun? Lahat ng tao ngayon may camera na, makipagsuntukan ka sa kalsada, kita na. So isipin natin yung mga ganung bagay. Pwede man nating palampasin yung mga ganung bagay. Okay.
So, kasalukuyan na kaming nandito sa parking. Ayan si Jeje and si Ian. Nauna pa rin kami kaila Alvin. Kahit nakasasakyan sila. Alam mo naman, advantage talaga yun ng pagmamotor, di ba? Pero ano medyo matindi yung traffic na pinagdaanan namin. Pero, chill pa rin. Pare, eto na Nandito tayo ngayon sa Cyclob sa isang mall sa may Ortigas, pare. Sa malayo, kapag tinignan niyo yung signage nila, parang Cyclob. Pero Cyclob talaga yun. Hindi nyo lang nakikita yung letter A. Etong sisig na to ay Alvin 595 pesos. Para sa ating level 2. Oo, level 2. Ngayon, haluin na natin siya. Makikita nyo, may mayonnaise ba siya? Parang meron, itlog meron. Hanggat mainit pa, haluin na natin yan. So mula dun sa una natin na 90 pesos, eto, 595. Malayo, pre. Ang presyuhan niya. Ngayon, kung titingnan mo to, huy, tignan mo. Kung titingnan mo to, sisling siya, oo. Ay, oo nga, no? Yung kanina hindi sisling. Kasi paano mo nga naman papasisling yung styro? Doon kasi, yung sisig nila, kita-kita naman natin, magnet-based, pinirito. Di ba? Pinirito siya, tapos saka ginawang sisig. Ngayon, eto, tira mo sa tansya ko, tira mo, parang ihaw Tenga. Oo, ayan may tenga siya, may cartilage, di ba? Pag ikaw ba pumunta sa isang restaurant na nasa gantong level, ganito ba yung ina-expect mo itsura ng sisig? Oo, medyo ganito. Actually, parang medyo malaki pa nga yung portion niya Kumpara mo sa ibang restaurant na nakainan ko Malaki tong portion na to, totoo lang. So kung kanina, nandun tayo, nakabilad sa araw, ngayon, naka-aircon tayo. Kanina walang dine-in dun So, tatandaan nyo, pre, pagpasok mo sa isang restaurant, yung music ang pinapakinggan mo, yung mga staff na nakatingin sa'yo, yan libreng tubig na yan. Kanina may libre tayong cornic dito, di ba? Lahat yan, pre. Kasama yan sa binayaran mo, di ba? So yung kanina, magigets mo kung bakit siya mura kasi wala naman silang dine-in. Kunin natin to. Mabango siya, ha? Nakakaamoy ako ng Maillard. So hindi ko alam kung galing ba yun sa ihaw o doon sa system plate. The perfect bite. Yun Hoy! Kasama ka ba nung nagpampanga? Oo, naghanap tayo. Nagsisig tayo, oo. Hindi ko mawari kung prito o ihaw. Merong klaseng hibla-hibla sa akin. Alam mo pre, yung pag-umorder tayo crucifata sa atin, di ba? Meron isang part doon sa bandang taas, yung laman na malambot, pero na-dry at tumigas na siya dahil na prito. Yung hibla-hibla na yun, hindi niya linya, tapos nababasag siya. May ganoon ako natikman dito. So, ibig sabihin ba nung pinarito to? Tapos hindi ko rin talaga masabi kung may mayonnaise siya kasi kung meron man, kunting-kunti lang talaga. Crispy pork ear, belly, and liver, egg, onion, chili, fried garlic. Baka mamaya, yung tenga ay inihaw, yung liempo ay pinarito. Ang tanong dito, kasi ito yung gusto kong malaman dito Kung yung nakuha natin kanina sa level 1, ay nakuha natin dito, pero sa ganitong presyo, magrereklamo ba tayo? At kung ikaw ba, nakuha mo to sa presyong level 1, magrereklamo ka ba? Yun yung gusto kong maintindihan dito Kasi naiintindihan ko na hindi lang naman talaga costing ng pagkain ang nagmamatter pagdating sa final price. Nandyan yung market placement, nandyan yung, nasa isang gandang mall tayo, andyan yung service, lahat yan. Tinan mo to, tinan mo yan, tinan mo yung pader niya, tinan mo yung bintana yan, binayaran mo yan gamit yung pagkain na to. Kasama lahat yung bagay na yan. So paano kung yung level 1 ay napunta dito sa level 2 at presyong level 2? Hindi ko alam. Siguro mabubuo yung opinion ko dyan kung natikman natin yung level 3. Kasi yung level 3 natin, pre, medyo bakati sa bulsa yun. At yun naman yung punto. Naghanap talaga tayo ng pinakamahal na sisig na pwede nating makita. Di ba? Yun yung sabi ko sa'yo, Alvin, hanap ka ng pinakamahal na sisig. Ngayon, Je, tikman mo to. Gusto mo may kanin? May kanin wala ka na magagawa. The perfect pie! May luto nga. May lutong, di ba? Tsaka mas ramdam mo dito yung liver. Actually, yung kanina, parang wala siyang liver Malutong. Okay sa ito. Ikaw. Ikaw muna. Ano man gusto mo? Huwag mo intindihin yung presyo Lasa at lasa ng pagkain lang. Level 1 o level 2? Ay, sa level 1 ako. Kasi yung homey feel. Ikaw, Je. Level 1, level 2? Ako level. Level 2 ang gusto mo. Bakit? Parang ramdam yung pagkasisig dito. Yung level 1, pre, medyo nagulat ako sa dami ng mayonnaise na nilagay. Nagulat ako doon. Ano may ginlasa nito? Lasang ano na to? Chicken sandwich na to? Parang ganun. Pero hindi. Hindi nangingiba pa yung mayonnaise mo. Kasi napakarami. Nag-complement siya mabuti. Pero eto, I think kung magpapakain ka ng foreigner, halimbawa, gusto mo siya i-introduce sa sisig, baka mas magandang representasyon to. Well, hindi natin sinasabi mas masarap yung isa over the other Hindi yung sinasabi natin dito. Magkaibang dish sila. Parehas man sila ng pangalan, magkaiba talaga sila. Ako hindi pa ako makapag-decide kung ano yung gusto ko. Kailangan ko talagang matikman yung level 3 natin. Kamusta ang ating ride? Medyo traffic nga lang. Traffic. Sa totoo lang, ang sinasabi ko lagi dyan, ito lagi sinasabi ko dyan noon pa, oo traffic, oo mainit, pero mas mabilis ka makakauwi.
ang spacious nung Compartment. Nakapagdala pa ako damit. Tsaka may nadaanan tayo kanina, medyo malubak, tsaka ma-pebbles. Hindi mo ramdam eh. Perfect na perfect siya pang city driving. Agile siya, madaling i-maneuver. Hindi to kasama dapat. Pero si Alvin kanina, sabi niya, ang gaang nito si Alvin di nagmamotor yan. Pakita mo. Yan. Si Alvin nagbabike yan. So hindi siya nagmomotor. Kaya siya nagbabike kasi lapit lang naman din talaga sa bahay. Sabi ni Alvin, ang gaang nito kasi si Alvin kapag may bagong motor diyan. Kaya may motor ni ganyan, motor ni ganito. Ay, sasakin niya yan. Ay, ang bigat. Pero totoo, madali talaga siya i-drive. Sobrang swabe niya i-drive. Ang laki ng compartment. Tapos, ano pa, yung hindi nakakangawit sa puwet. Yung puwet ko kasi hindi sensitive. Yung hindi naman ako maarte sa upuan, ako personally, pero okay siya. Tsaka ito pa pala. Ang tagal natin nag-drive, di ba? Pre, 1 bar lang ang nabawas. Ay, ako, akan din. 1 bar lang? Oo, pare. Napakaganda talaga ng Yamaha Mio Gravis, pare. Ibang klase. Gravis talaga ang Pare, doon tayo sa level 3 natin. Let's go! Para sa ating level 3, pare, nandito tayo sa Nobu. Parang si Alvin, pare. Nobu. Hawk. Kay tagal kong hinintay makabalik dito. Si Alvin kasi ang nag-research ito. Sabi niya, pre, di ba galing tayo sa Nobu? Meron doon, tig to 2,000 pesos sa sisig. Tama ba, Bin? 2,150 pesos na sisig. What? Eto na yung level 3 natin, pare. Nakausap ko si Chef kanina. Tanong ako ng konting impormasyon tungkol dun sa sisig. Kasi, paano naging 2,000 yung sisig na yan? Tama. Dapat may kakaibang bagay dyan. Basically, yung pork nila ay kurobota. Imported na pork. Pangalawa, yung liver component nila ay pork. Tapos meron silang special na klase ng pepper na nilalagay sa aioli nila. I think it's Peruvian yellow pepper, I think, if I'm not mistaken, ano. Actually, mamaya, ipapa-explain pa natin yan kay chef ng mabuti, diba? Pero nga na sinabi ko kanina, hindi lang naman pagkain talaga, hindi lang food cost ang binabayaran mo. Pre, tinan mo to. Yung upuan na yan, tinan mo gano'ng kakapal to. Tinan mo, ito, tinan mo. Oh, pre, kasama sa binabayaran mo yan. Hindi hardiplex yan, pre. Pre, solid wood yan. Ito mga plato na yan, yung baso. Patingin ako ng bote ng tubig na sinerve sa amin kanina. Ang ine-expect ko, gripo-gripo lang. Doon ako sanay eh. Ang sinerve sa amin, eto pa. Mukhang tinunaw pa to galing sa mga nyebe galing Mars eh. Alam mo yun? Lahat ng yan, pati yung assistant sa parking, yung front desk, yung ambiance, lahat ng yan, binabayaran nyo yan. Kung ikaw, sasabihin mo, ay, yung pagkain na yan. Kasi itong bin, madalas so, ikaw, gusto narinig mo na to, mga sinasabi ng mga magulang natin, kaya ko lutuin sa bahay yan. Eh, dilutuin mo sa bahay, di ba? Di ba? Madalas sinasabi ng mga magulang, dilutuin mo sa bahay, di ba? Eh, hindi naman kasi yung point eh. Kunyari, ikaw ay nasa gitna ng mall. Eh, di magluto ka sa gitna ng mall. Tingnan natin kung makapagluto ka. Yun yung point eh. Kasama yung pamilya mo, nasa labas ka, nagre-relax ka. Kasama talaga lahat yung bagay na yan. So, hindi valid sa akin yung point halimbawa na bakit ganito yung halaga ng pagkain nila? Eh, ilang gramo lang naman ng ng karne to. Bakit naniningil silang ito? Hindi yun eh. You have to look at it sa buong experience talaga. Here's your Nobu style sisig. Nobu style sisig. Uy! Eto na siya. That one is a kurobuta pork with some foie gras. Foie gras. And, top with some poached egg and bacon furikake and finish with some ahi amari. Okay. Yung egg nila, kita mo poached to. Ay, grabe siya. Yan yung sagot. Doon sa mga problema minsan na kapag niluluto yung itlog sa sisig, nahihilaw yung white. Okay na hilaw yung yolk eh. Eto pala maganda na naka-poach, di ba? Tapos pre, tingnan mo naman yung amount ng serving. Ang dami nito. This is what? 350 grams? Marami to pre, hindi lang pang isang tao to ha. Okay na po ito? Okay na po ito? So syempre, sisig, dapat may kanin. Tsaka yung sisting plate nila pre, para siyang ceramic, hindi siya bakal. Yan, the perfect bite. Okay, dito sa dish na to, ang pinaka-forward na flavor is yung pork itself. And yung pork niya, for some reason, very clean yung lasa. Paminsan-minsan, meron tayong nakakain na pork, lalo kapag ang gamit mo, ulo. Merong aftertaste yan minsan eh, may kakaibang amoy yan minsan. Ito wala. Chef, this is belly, right? This is pork belly? Yes. Okay. Yung taba niya, tamang-tama, right texture. Ako tinatawanan. Hindi ako. Tumingin ka sa guys, si Alvin sa akin. Oh, yan ang ihirap sa atin eh. May mga ibang tao dito, pinapahiya niyo ako. Masasabi mo ba, Alvin, na kailangan ng crispy sa sisig? Kapag hindi siya crispy, hindi siya sisig. Masasabi mo ba yun? Hindi naman. So, para sa'yo, what defines sisig? Ano yung nagpapasisig sa kanya? Quiz to, sir. Graded po to.
Ako, for me, what defines sisig is the quality of pork plus asin. Pwede mong ibahin yung salty element. I mean, yung iba gumagamit ng seasoning, yung iba gumagamit ng toyo. Alam mo yun, kung ano-anong pampaalat. Pero ang hindi pwedeng mawala dyan para sa akin is yung asim. Diba sabi nga nila, sisig is a parang old Kapampangan word, paasiman, or to make it sour, parang ganun. So, hindi talaga siya pwedeng wala. And for this one, yuzu and calamansi ang gamit nila. Yuzu kasi Japanese, calamansi kasi Filipino dish. Hindi siya crispy. Pero ang dami pa rin texture na nangyayari. Ang dami niyang texture. And for me, sisig is a dish of texture kasi talaga. Hindi lang taste. Tayo mga Filipino, pre, hindi tayo masyado nagbibigay ng importance pagdating sa texture eh. Alam mo yun, ikaw Bobby, masasabi mo mahalaga sa'yo ang texture? Oo. Sa'yo. Nakikita mo yung para siyang meat croissant in a way. May alternating layers ng meat and fat. Tapos hindi siya naghihibla-hibla. Pero, kapag kinain mo, parang nagbe-big bang sa bibig mo, nababasag siya. Ang dahil pa rin texture. Teka, hindi ko sinasabi. Je, gusto mong tikman? No. Pero mamaya na. Kasi, marami pa akong... Sorry. Sige. Mainit ata. Hindi mainit yan. Pusok eh. No. Chef, when you open the freezer, does it smoke? Hindi naman mainit, di ba? Ano masasabi mo? Oo nga. Parang hindi siya crispy pero ang dami nang... Ang daming texture, ang daming nangyayari, pare. Ang daming lasa. Kumpara ko siya, parang siyang wagyu. Parang ganon siya, no? Texture niya, bouncy, juicy. Hindi siya yung parang pork fat na kapag kinain mo, nalulusaw lang sa bibig mo, nagiging mantika. Hindi ganon. Sumuntikman? Siyempre. Ayaw mo ata eh. Hindi, gusto ko po. I'm with my dad. What? Diba? Oh my God! May English ka. 2,000 yung mapapa-English ka talaga dyan, di ba? Natanong ko yung tanong ko kanina. Let's remove everything. Place yung lahat. Mag-focus na tayo sa pagkain. If yung 500 pesos sisig, ang sinerve ko sa'yo in place of this, with the price of 2,000, magrereklamo ka? Hindi. Ako doon, baka hindi rin ako magreklamo. Kung ipapakain mo sa akin yung 90 pesos, tapos ipresyohan mo sa akin ng 2,000, medyo masyado nang malayo yun, pre, di ba? I mean, let's be real. Chef, can you tell us a bit more about the 2,000 pesos sisig we have here? Instead of the pork face, which people usually use, Yeah. for traditional, we use curd with a pork belly. And we use local green chilies, white onion, and garlic. And then to add like the sourness that you're talking about, the citrus, we use yuzu soy, calamansi. Calamansi, yeah. To add that pork brain factor, we use foie gras. Foie gras. And then on top, we have ají amarillo aioli. Can you explain that to me? Ají amarillo is a Peruvian yellow pepper. It has a nice little kick to it, so we just add that to add a little bit more spice. And then on top, we garnish with a poached egg instead of fried egg. And then because you're still gonna cook it, so it's gonna get the cook. It also makes a lot of sense using poached egg. And then we top it with our in-house made bacon furikake. Bacon furikake, diba? And then finished off with negi or green onions. Is the green onions local? Yes. Ah, okay. Overall, chef, it's an amazing sisig dish. It's very different. We've had 3 sisigs today. Every level is very, very, very different. This is the most different one. Thank you for cooking this for us. Thank you for coming. Thank you. Ngayon, bakit ba natin ginawa tong series na to? Una sa lahat, namimiss ko ngang magmotor-motor. Buti na lang, meron tayong Yamaha Mio Grabis, pare. Grabis talaga, di ba? Grabis din talaga yung traffic kanina. Pero komportable. Grabe traffic, pre. Ang traffic hindi mo na maiiwasan yan. Sabi nga nila, control the things that you can control. Ang pwede mong kontrolin is yung comfort mo habang nasa traffic, di ba? Siyempre, ang laking tulong talaga yung Yamaha Mio Grabis sa amin, pare. Pero mabalik tayo dito sa Glit sa Sisig. Bakit ba namin ginawa tong bagay na to? Marami sa atin alam ang quality ng 90-100 pesos sa sisig. Marami din sa atin alam ang quality ng 300 to 500 pesos sa sisig. Pero yung 2,000 pesos sa sisig, this is an experience. Hindi lang siya basta dish na kakainin mo, nagugutom ka. Ay, kain tayo ng 2,000 sisig doon. Hindi siya realistic eh. It's really an experience. Alam yan, big deal yan. Akin, big deal to. Bilang isang former restaurateur, naiintindihan ko what goes in a dish. Naiintindihan ko yung bagay na yan. Para sa akin, 2,000 sisig, bakit? At ngayon naiintindihan ko na. Kitang-kita nyo naman, ang daming mga imported na ingredients. Pero kasi hindi naman yan imported for the sake of pagiging imported lang eh. Hindi ganun eh. Everything makes sense. Kahit gaano karaming bagay ang sabihin ko dito tungkol sa dish na to, hindi nyo magigets eh. Kailangan nyo itry. Pero I do understand. Hesitant kayong itry. Kasi may barrier to entry talaga. Pero it's 2,000 pesos. That's what? Times 3? Times 3 ba yun, Bin? Ang minimum wage? Kung ikaw ay merong klase na appreciation sa pagkain, katulad ko,
ko na kaya kong, okay, hindi lang siya basta pork. Yung texture niya, iba sa normal na baboy. Merong value sa'yo yung bagay na yan, then go. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo bilang individual kung ano dapat yung mga bagay na may value o hindi. Malay mo, you value. Gusto mo yung murang pagkain, masarap na pagkain, di ba? Doon ka sa level 1. Ngayon, baka naman ang binavalue mo mamaya is yung gathering ng pamilya mo. Kumakain kayo sa labas. Hindi ka napapagod. Meron kayong parang malit na gathering o yung every weekend na lumalabas yung pamilya. Baka naman nang may value sa'yo yun. Then go for level 2. Kung merong value sa'yo, yung artistry ng paggawa ng pagkain, go for level 3. It's not something nakakain mo araw-araw. Again, sinabi ko na, it's something nakakain mo maybe once in your life. Baka ganun lang. And 2,000 pesos, in the grand scheme of things, ay hindi masyadong malaking pera. Pero kung titignan mo siya sa perspekto ng sisig, 2,000 sisig, ang mahal naman nun. Pero kung titignan mo siya as 2,000 pesos para sa isang bagay na may kukwento mo, uy, may kinain kami, 2,000 sisig. Talaga? Oo, pre. Saan? Sa Nubu. Grabe, ang mahal pero ang sarap. Alam mo kung bakit siya mahal? Tsaka mga ikukwento. Conversation starter yung bagay na yan. Kahit anong bagay ang ipakain mo sa kahit kaninong tao, may masasabi talaga. Ipakain mo to sa isang purist, hindi matutuwa. Ipakain mo to sa isang may mababang appreciation sa pagkain, baka hindi rin matuwa. Ipakain mo to sa taong hindi nagbayad at hindi alam yung value, baka ganun lang siya. Pero ipakain mo yan sa isang tao na naka-appreciate. And ako nagpapasalamat ako kasi nakausap ko si chef dito para explain niya sa akin bawat step nitong dish na to. Kaya mas na-appreciate ko siya. Mga ganitong level ng pagkain, kasama na ang storya, di ba? Kayo na magde-decide kung ano ang pinaka-okay para sa inyo. Depende kasi talaga yun. Ikaw, anong pinaka-nagustuhan mo sa lahat? Ako pangalawa. Pangalawa, bakit? Parang nai-hit niya lang lahat. Yung pagkasisig. Even yung price, okay sa'yo? Ikaw? Ako yung una. Bakit? Omi feels talaga. Tsaka yung una kasi in-order na ni Ian talaga yun. Yun yung lagi namin, yun yung go-to namin. Nasisig. Ako, hindi niyo ako tatanungin. Sige, si Jerome. Hindi, yung pangalawa. Ay, sorry, ikaw. Ako ito. Naniniwala ako na meron dalawang moods ng kain. Yung kain mo araw-araw na dapat sakto lang. Kung yan ay ginisang ampalaya yan, ginisang ampalaya lang yan. Tapos yung isang mood mo ng kain na merong, okay, ihanda ko yung sarili ko dito. Tulad ngayon, hinanda ko talaga yung sarili ko for this dish talaga. And talagang wow. Pero kung delivery mo kami, yan na yung favorite. Yan tayo eh, di ba? Yan, nalibre kang tiki-tiki sa tayong ganyan. Yan na Favorite namin. Mahaba talaga yung biyahe namin. Kung bakit, holiday kasi bukas. So siguro nag-uwian yung mga tao, ganyan. Pero may tsura ko. Fresh na fresh. Mukhang hindi nahirapan. Sabi nila, kapag nagmotor ka, pagkatapos mukha ka namang dirigma. Hindi totoo yun, pre. Depende sa motor mo yan, pare. Ano masasabi mo sa Yamaha Mio Gravis natin? Yung kamukha. Kamusta? Yung overall experience. Diba kanina, gustong ko yung feature na nasa harap yung fuel lid. Nung nagpagas ka kanina. Kasi sobrang traffic. So, gas tayo ng gas. Naubusan tayo ng gas. Tapos, nung nagpagas na tayo, ang bilis lang kasi nasa harap lang. Di ka na tatayo pa. Gusto mo pa yung upuan. Tsaka ito na-experience ko na dati, nung ako ay nagmomotor, karaniwan ng gas na kasi sa ilalim na upuan. Kung marami akong karga, kapag marami akong karga, tinitape ko yan eh. Nung nag-deliver pa ako ng chicken oil, ng tosino, tinitape ko yan. Pre, paano ka ngayon na-experience ko yan? Kailangan ko magpakarga. Hindi ako makapagpakarga kasi nakatape. Pangalawa, paano pag may angkas ka? Tama. Girlfriend mo, asawa mo. Tama. Guguluhin mo pa ba yun? Hindi. Baba ka nga muna, papagas ako. Magalit pa sa'yo yan. Isang pindot lang, bubukas yung dito, pum, gaganon. Pati yung mga gasoline boy, magugulit yan. What? Anong motor yan, sir? Ay, Yamaha Mio Gravis. Diba? Gravis talaga. Gravis talaga, di ba? Yung compartment niya, iba yung dimensions ng compartment niya. Malapad siya. Malapad yung compartment niya. Kasi nga, yung gas tank nga, tinanggal na doon. Oo, kaya mas may space doon, di ba? Ikaw, Ian, ano pinaka nagustuhan mong picture sa Yamaha Mio Gravis natin? Ako gusto ko yung kasi hindi ako sanay magmotor, di ba? Aligaga ako eh. So gusto ko doon yung hazard. Ay, oo. Hazard. Ngayon lang ako ng motor na may yung hazard. Di ba kadalasan ng motor left right. Pinapakabit pa yun, diba? Ayun, pinapakabit pa iba. Yun, Hassle pa yun. Oo, hazard na talaga. Isa pa pala, nasa traffic ako. Bili namatay yung Yamaha Mio Gravis. Ano yun? Mababa ba ang minor? Mababa ba ang minor? Pero ginanong ko lang yung sinidro, kapraso. Abay, nag-own. Kaya siya matipid. Sabi ko kanina, di ba, ang tipid niya? Kaya siya matipid kasi kapag naka-idle ka, namamatay siya. Pero hindi kumukonsumo yung idle mo. Kaya, aminin natin, wala tayong magagawa sa traffic. Yamaha na ang nag-adjust, pare. Namamatay siya kapag nag-idle. Napakagandang feature nun. Tapos kapag nag-go, isang ganun mo, abay, kala mo hindi namatay. Napakagalain. Ibang klase yun, di ba? Ako, nag-enjoy talaga ako dito sa Yamaha Mio Gravis. And nag-enjoy din ako dito sa ginawa natin. So, again, ewan ko
kung gagawin natin ulito. Hindi ko alam. Palagay ko. Meron ba kayong naiisip na pwede namin pudripan? Kasi baka maulit to eh. Hindi ko sure ha. Comment nyo lang sa baba. At saka kung ano yung mga categories na pwede nating gawin. 3 levels ng lugaw. Pizza. Kung meron kayong naisip, kapag kinomment nyo sa baba, lagyan nyo na ng suggestion ng 1, 2, 3. Baka naman dish lang ilagay nyo kami. Di ba? At mga inaanak, kung naghahanap kayo ng kasama araw-araw sa mga gawain, pwede commute, pasok sa trabaho, pamili sa palengke, pang-date sa jowa mo, check nyo itong Yamaha Mio Gravis Pare. Ito talaga ang sensible choice. Ito mga to, gusto pang umisa. Kaya again, comment nyo lang sa baba kung saan kami dapat pumunta next. At mga inaanak, tatandaan nyo, bawal ang kamote sa kalsada. Ang kamote sa kusina lang yan. Ang kamote, niluluto at kinakain, hindi inuugali. Tandaan nyo yan mga inaanak. Bawal ang kamote rider. Pag ako nakakita ko ng kamote, lulutuin ko kayo. Busog na ba kayo? Oo. Busog na kayo? Kasi nalingat lang ako saglit. Tinan mo nangyari. Naubos, di ba? Saan tayo next? Di tayo Baguio. Kamigin. Order pa kayo, pre. Ano gusto mo? Ano gusto mo? 3 sisig. 3 sisig. Tsaka beef.